Dahil sa tumitindi pang polusyon, Department of Energy mas maghihigpit pa sa emission standard sa mga sasakyan. Ang detalye sa report namin kasama si Dina Pagibitan. Mabubuhay nga raw ang tao ng ilang araw nang hindi kumakain at hindi umiinom, ngunit hindi ang magpigil sa paghinga. Ang hangin ang nagbibigay ng buhay sa tao, kaya ganun na lamang kahalaga na malinis ito. Ngunit tila sa pagdaan ng panahon, ang hanging ating nalalanghap, parumi na ng parumi na nagiging sanhi ng iba't ibang sakit. Dahilan kaya dapat na umanong mabahala ang bawat isa sa maaaring kahinatnan ng ating hanging nilalanghap sa mga susunod na araw. Bilang tugon dito ng Department of Energy o DOE, hindi na papayagang bumiyahe ang mga first-time registrant na sasakyan simula Enero ng 2016 kung hindi ito makakapasa sa emission standard, kung saan lahat ng sasakyan ay gagamit na ng Euro 4 standard compliant fuel. Bahagi ito ng paghahanda ng DOE sa ASEAN Economic Integration sa 2015. Dapat umanong makasabay tayo sa pag-unlad ng mga kalapit bansa kung hindi ay magiging dump site ng mga lumang sasakyan ang Pilipinas. Yung mga sasakyan na mga may numbers na yan, 2, 3, 4, 5, 6, especially siguro sa 4 mag-umpisa, meron niyang gadget na nilalagay para yung ibubugan ng sasakyan mas malinis. No? So, kasi iba yung limits ng standard niya. Yung para naman mag-work itong sasakyan with this gadget, kailangan hindi mo siya ipopoison, hindi mo siya papatayin. Samantala, hindi sakop ng Euro 4 emission standard ang mga dati nang naiparehistrong mga sasakyan. Gayunman, pinag-aaralan pa umano ng ahensya ang iba pang paraan upang ang 80% ng mga sasakyan na in use ngayon ay makasunod din sa emission standard. Sa kasalukuyan, gumagamit ng Euro 2 ang mga sasakyan sa bansa. Euro 2, yan yung parang minimum na dapat standard ngayon. So, i-improve na yan to Euro 4 by 2016. Aminado naman ang ahensya na ang nasabing hakbang ay magre-resulta ng taas pamasahe. Ngunit kapalit naman umano nito ang mas malinis na hangin. Hinihiling naman ngayon ng Coalition on Clean Air Advocates ang pagbuo ng government body na magmomonitor ng maintenance ng mga sasakyan. Ang hindi tamang pagmementena ng mga sasakyan ang isa sa mga tinitingnang dahilan ng pagbubuga ng maitim na usok ng mga sasakyan. Pero hindi na nakikita yung effect nito eh. Kung improperly maintain yung vehicle mo, nakakontribute ka sa pollution. Diba? So kailangan talaga may government regulatory body o regulation nagpapa-implement ng maintenance. Bilang mga motorista, higit umanong maiging malaman na isang obligasyon ang pagmamayari ng sasakyan. Tulad ng ating mga sarili, dapat na sila ay pangalagaan upang nang sa huli ay hindi maging salarin na maruming hanging lalanghapin. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.